Po mga ka-sports natin dyan, at kumusta sa for today's video mga ka-sports? Panoorin natin itong video ni Boxer Short, attorney na malupit Ed Tolentino pagdating po sa analysis mga ka-sports. So dito po sa title shot ni Charlie Suarez, kasado na. So itong mga kalaban ni Charlie Suarez mga ka-sports ay itong si Navarrete, kung hindi ako nagkakamali. So let's go, panoorin natin kung ano ang kanyang pasabog. Na. Ay, suntok ka na. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito po sa Boxer Shorts, we do not monetize. Hindi tayo nagpapamonetize. Handog ko lang sa inyo, diretsong opinion, hango sa ating passion. At ngayon, para sa edisyon ng Boxer Shorts, ating pag-uusapan ang napipintong paghaharap para sa WBO Junior Lightweight o Super Featherweight Championship sa pagitan ng challenger na Pilipino na si Charlie Suarez at ang defending champion si Emmanuel Navarrete ng Mexico. Tentative na schedule ng labang ito May 10, going down at the Pechanga Arena diyan sa San Diego, California. Bagamat mayo pa ang laban, ngayon pa lamang bibigyan na namin kayo ng konting appetizer. Kumbagay teaser, what to expect in this fight before we totally break it down by May. Sapagkat magandang laban po ang ating inaasahan, mabigat at magaling ang dalawang boksingero, si Suarez at si Navarrete. And I believe na ang labang ito mga kaibigan will add to the glorious chapter that is Philippines versus Mexico pagdating sa boxing. So lahat ng ito, pag-uusapan natin, samahan niyo ko dito lamang sa Boxer Shorts. Pang, suntok ka na. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Narito ang ating mini analysis. Appetizer pa lang kasi mayo pa mangyayari yung laban eh. Ang bakbakan sa pagitan ni WBO Junior Lightweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico kontra sa Filipino challenger na si Charlie Suarez. Inanunsyo ang labang ito ng kampo ni Suarez in a recent press conference. Nirerepaso pa ang detalye mga kaibigan, pero tentatively mangyayari ang laban this coming May 10 or May 11 Manila time sa Pechanga Arena, San Diego, California. Pwede pang maayos ang fight date sapagkat inaayos pa ang kontrata. Pero one thing is for sure, obligado po si Navarrete na idepensa ang corona kay Charlie Suarez. So hindi na niya pwedeng iwasan ang Pilipino. Si Suarez kasi ang number 1 o mandatory contender para sa trono ni Emmanuel Navarrete. Si Emmanuel Navarrete mga kaibigan may record na 39 wins, 2 losses, 32 by knockout. Napaka-formidable na record ito. And he will be making yung ika-4 na depensa ng WBO Junior Lightweight title kontra kay Suarez. Navarrete is a 3-division world champion. Ibig sabihin, naging world champion na siya in at least 3 weight classes. Kasalukuyan, siya ang Junior Lightweight champion ng WBO. Ang maximum weight limit sa labang ito ay 130 pounds. Ang unang mapapansin nyo mga kaibigan sa tail of the tape ay ang edad ng ating boksingero na si Charlie Suarez. 36 years old na si Charlie Suarez. Sa boxing mga kaibigan, yan ay pang golden acres na. Kung hindi ka boksingero, okay yan. Pero sa boxing at age 36, medyo kakarag-karag na ang iyong balakang sa edad na yan. Pero make no mistake mga kaibigan, itong si Charlie Suarez maybe a young 36. Unang-una, walang bisyo. Clean living ang ating boksingero, focus lamang sa boxing. Pangalawa, yung 36 years na yan mga kaibigan, kasama dyan ang isang napaka-extensive na amateur career kung saan lumaban siya sa Olympics at nakaharap pa nga niya in amateur boxing ang dating pound for pound great na si Vasyl Lomachenko ng Ukraine. Of course, ang una nyo sasabihin, attorney, amateur naman yun eh. Iba naman ang kalakaran sa amateur boxing. Well, alam nyo mga kaibigan, the best of Lomachenko happened nung siya ay nasa amateur boxing. Late na pumasok sa pro boxing itong si Lomachenko. His best years were in the amateur ranks kung saan nakalaban niya itong si Charlie Suarez. Talo si Suarez sa nasabing laban, but there were flashes of brilliance tayong nakita. Meron tayong nakita na maganda
doon kay Charlie Suarez in that losing fight against Lomachenko. Ngayon, fast forward to the present day, mas matured, mas pulido, mas hinog ang estilo nitong si Charlie Suarez as a professional boxer. So this makes him, in my opinion, a young 36 and a legit challenger para kay Navarrete. Now, sa ating next chapter, pag-uusapan natin the styles that these two fighters bring in the ring. Now, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo mga kaibigan, maganda ang estilo ng Suarez at kahit papano ideal ito sa isang boksingerong tulad ni Navarrete. Alamin natin yan sa next chapter ng Boxer Shorts. Ating babalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Narito ang ating quick breakdown ng estilo ni Navarrete at ni Charlie Suarez. Quick breakdown sapagkat ang extensive analysis natin ay mangyayari sa Mayo. Now, pag tinignan nyo ang estilo, ang kargada ng dalawang boksingero, kitang-kita nyo mas pulido ang style ni Charlie Suarez. Dahil dumaan siya sa extensive amateur career, iyan ang isa sa mga rason. But I like the style of Suarez. High guard. Itong si Charlie Suarez, he comes at you, he pressures you. Maganda ang kanyang overhand right, left hook combination. And he's deceptively fast mga kaibigan, itong si Charlie Suarez. He knows how to plant his feet well sa ring to gain optimum power sa pag-deliver ng kanyang mga suntok. Ngayon, ito namang si Navarrete mga kaibigan, boy, napaka-unconventional ng style ng mamang ito. Hindi siya sumusunod sa guidelines ng isang trainer, ika nga. Wala siyang leg movement. He does not plant his foot well. In fact, kapag umatake itong si Navarrete, para siyang madadapa, para siyang susubasob pag tinignan nyo ang kanyang estilo. Wala siyang masyadong jab, bagamat ang haba ng kanyang reach. At ang kanyang mga suntok, ang lalayo, ang luluwag, nanggagaling sa labas. Hindi mo kailangan ng crystal ball para i-predict kung kailan siya bibitaw ng suntok. Telegraph, kumbaga ang mga suntok nga, malayo ang pinanggagalingan, maluwag, perfect for counter shots. But the thing is, mga kaibigan, despite these flaws, despite itong mga butas na ito, magaling yung Navarrete because number one, may taglay na tibay. Hindi basta-basta bumibigay. Pangalawa, yung volume punching niya, yung kanyang volume punching, suntok dito, suntok doon, kahit nga sabi ko, ang luwag ng mga suntok niya, ang lalayo ng pinanggagalingan, he does not stop punching. He is an energizer bunny. Ano? Ibang klase itong si Emmanuel Navarrete. Parang hybrid eh. Hindi nauubusan. Pwede siyang electric, pwede siyang gasoline fueled. Yung atake niya, but the thing is, tuloy-tuloy yung kanyang atake sa'yo. So, hindi kanya tatantanan. Ganyan po ang opensiba ni Navarrete. Plus, of course, maganda yung kanyang uppercut, maganda yung kanyang body shots. Although yung uppercut nga, sabi ko nga, binibitawan niya ito malayo. Malayo, mga kaibigan. So, again, sabi nga ng mga trainers, it is not within the guidelines, itong style ni Navarrete. But he gets away with it because of his toughness and volume punching. So, this fight, in my opinion, mga kaibigan, kung estilo lang, maganda yung estilo noong Charlie Suarez kontra kay Navarrete. Perfect yun. Didikit siya, walang masyadong espasyo. You do not give Navarrete yung espasyo because that's where he is at his best. Yung mga mahabang suntok niya na ma-maximize niya yung kanyang reach. By the way, Navarrete is going back to the Pechanga Arena kung saan siya natalo when he last fought in May 2024 kontra kay Denis Berinchik for the WBO lightweight title. Yung style ni Berinchik, ganun ang gagawin dapat ni Suarez. Pero i-refine niya ng konti. Pressure, pasok ng pasok yung Berinchik. Hindi nakaporma yung Navarrete, naiipit, kasi nga walang espasyo na ibinibigay yung Berinchik para sa mga mahabang suntok ni Navarrete. So, maganda ang counter shots ni Berinchik at yun din sa tingin ko ang magiging battle plan ni Charlie Suarez. This should be a good fight mga kaibigan. Another glorious chapter in the history of Philippines versus Mexico. Special pa ang titulo sapagkat yung junior lightweight title mga kaibigan, abay dyan nang galing. Yung sina Gabriel Flash Elorde, si Rolando Navarrete, lahat ng magagaling nating kampyon ay nanggaling dyan sa junior lightweight division. 130. So yan po mga kaibigan ha. Like I said, solid challenger itong si Charlie Suarez. Sa wakas, ang ating binansagang King's Warrior mapapalaban na sa trono. Do watch out for our more extensive analysis. So yun po mga kababayan, mga ka-sports natin, napakagandang balita po ito. Sa Mayo G's na po
no, ang labanang Navarrete versus Suarez, ang ating Pilipino na isang army din, no, na kung saan ay mandatory challenger dito kay Navarrete, na isang Mexicano na matangkad at malaki din, no, at napaka-energetic din talaga pagdating sa suntukan, no. At kitang-kita ko ito, ang laban ni Gonzales at Navarrete, knockdown ang inabot nito, kaya pabor na pabor ito kay Charlie Suarez, basta wag niyang medyo distansya ang kanyang laban. Dapat medyo dikit siya dito para hindi nga makapag tira ng maraming tira itong si Navarrete, kasi mahaba ito at talagang energetic ito, no, walang pahingang suntok ito. So kumbaga gagawa ng setup talaga itong si Charlie Suarez, at naniniwala tayo, ang ating mga boxing fans dyan, no, lalo na yung mga ating mga Pinoy na mga fans, no, ni Charlie Suarez, na mayroong ibubuga ang ating Charlie Suarez. Tandaan natin, ito'y title shot ito. Kung mananalo itong si Charlie Suarez, ay magiging world champion na po ito, no, sa super featherweight division, na kung saan naman talaga ay 130 pounds ay sinasabi nga natin mga sports na bigay na dapat itong si Charlie Suarez. Huwag niya nang pahintulutan pa, no, na maalanganin pa siya. Kumbaga ipakita niya lahat ang kanyang kaya, no, na talagang matikiu itong si Navarrete. Huwag niya sanang magdistansya ang kanilang laban, sapagkat alam naman natin na mahaba itong si Navarrete. So ang talagang may puruhan na manalo itong si Charlie Suarez ay dikitan niya para hindi makapagpatama ng marami itong si Navarrete. At alam naman natin, malakas din ang ating pambato na si Charlie Suarez, at abangan natin sa Mayo, G's mga ka-sports. At don't forget to like, subscribe dito kay Boxer Short at Attorney Tolentino sa kanyang YouTube channel. Napakaganda po ang kanyang analysis dito. So there's a chance po, no? There's a chance, malaking chance po ito na manalo ang ating kadugong Pinoy, ang ating pambato ng Pinas na si Charlie Suarez, na isa rin ito, no? At tinutulungan ni Chavit Singson, ang ating malupit na tumutulong kay Suarez, mga kababayan. Okay, maraming salamat mga ka-sports. Don't forget to like, subscribe sa YouTube channel ni Boxer Short at dito sa atin DJL Sports TV, at excited na rin tayo na mapalaban ang ating pambato na si Charlie Suarez. God bless mga